Magandang araw mga ka-solar. So muli nagbabalik ang iyong ka-solar sa Solarens. At nandito tayo ngayon sa Angeles City, Pampanga. At meron nga tayong inatenan dito. Ito yung event ng 1 Point Solar Marketing Product Launch Event. At dahil sa event na ito, marami na naman tayong natutunan at na-refresh ang ating memory at na-enhance ang ating kaalaman tungkol sa tamang pag-i-install. At bagaman tayo ay medyo matagal na rin nag-i-install, ay kinakailangan natin ito yung mga refresher course. Kinoconsider natin na refresher course ito para hindi tayo mawala sa linya. At dahil yan sa pagbabahagi ng kaalaman ni Sir Energy Mechanic Plus dito sa event na ito, at siya ang representative ng DEA. And since product launch event nga ito, ay maraming mga products ang nakita natin, at lahat ng One Solar products ay in-explain ni Sir Lloyd. At si Sir Jason naman, siyang may-ari ng 1 Point Solar Marketing, siya ang naging representative ng Trina Solar. Shout out kay Sir Romel Castillo from Cabanatuan City. Ayan. Kina Sir Poach TV, ayan, Dinalupihan, Bataan, kay Sir Edwin Briones from Angeles City, Pampanga. Siyempre kay Engineer Eugene Ruiz ng Pampanga, at kay Sir Noel Sagon. Kasama si Food Engineer CJ. At ang pangalawang lumapit sa akin, si Engineer Edward Raimundo ng Malolos, Bulacan. At syempre from Candon, Ilocos Sur, ayan, si Richard Inigo. So heto nga mga product display ng 1 Point Solar Marketing. Kitang-kita natin ang mga white inverters. Ayan, white inverters ang tawag ko dahil ito ay mapa-hybrid or on-grid or grid-tied. Color white ang kanilang product. So ang mga yellow products naman, iyan yung mga One Solar inverters, controllers, at marami pang iba. So meron din dito yung black pero 10 kilowatts yan na inverter. Siyempre sa solar homes, ayan, mga gel type batteries kasama din dyan. At balikan natin itong inverter ng DEA. Ito yung grid tied, walang battery ito. At medyo maganda ito kasi twin PV cable, 2 strings. Ito naman 4 strings naman ito, medyo malaki-laki ito. Kaya ako magpapanet metering ka, yan, mga grid-tied inverters ang maganda. So ito, mga hybrid naman to, at malakihan ang sizes nito. Merong 16 kilowatts, ayan, at meron ding 12 kilowatts. Napakalaki na yan. Pero maganda yan kung ang paggagamitan mo is industrial. Ito, 8 kilowatts lang ito na hybrid inverter. Pero kaya niyan kahit dalawang 200 ampere hours na battery na lithium. So ito naman yung sinasabi kong One Solar, 6 kilowatts ito na hybrid off-grid. Iba naman ito. So sa hybrid off-grid, hindi pwede ang net metering dyan. At ito naman ay product rin ng One Solar at hybrid na solar inverter ito. So ito, battery ito ng High-G na One Solar din, at yung cell niyan ay High-G pero 12 volts system lang ito. Itong battery na ito. So itong hybrid na ito, medyo bago ito compared dun sa mga naglabasan na off-grid lang, kasi dito sa hybrid na inverter ng One Solar, magkasama na yung inverter dyan at saka yung controller. Ito, malaki din itong itong hybrid off-grid na to. Maganda ito kasi kayang-kaya niyon yung 2.5 horsepower na motorized load mo. Halimbawa, meron kang electric motor na pagaganahin. Kayang-kaya niyan, at meron ding communication port yan. So yan, nakalagay na dyan sa ilalim lahat yung pagpapasukan, pagkukunikan.
At tingnan natin itong 8 kilowatts. Ayan. Maganda yung casing yan, talagang IP65. Pwedeng mailagay sa outdoor. Meron mga built-in na blower yan. Maliban lang dun sa mga heatsink type. Ito naman, mga solar charge controller ito, pang off-grid system. So, merong 60 amperes, merong 40 amperes, merong 80 amperes. Maganda na yung 80 amperes kasi marami kang mai-connect dyan na solar panels. So, ito 40 amperes yan. Yun nga, magdedepende dun sa size ng amperahe. Ito naman yung battery na 220 ampere hours na lithium iron phosphate. At ito, balikan natin. Ito yung 10 kilowatts, bagong product yan. Toroidal yan, pure sine wave na inverter. At ito yung solar homes battery. Iba-ibang ampere hours. Yan, 200, 150, pero 12 volts pa rin yan. At yung 100 ampere hours. Okay. So, ayun, at balik tayo doon sa loob at pakinig tayo sa presentation ni Sir Energy Mechanic Plus. Guys, ito, for the installation of the mga natin, kasi solar level sa serve you, or yung sakli dapat, may set up na makalala niya. Minsan yung nangyayari, iban ka na, sarap na. However, that's only when you're solely by way, kapag marang nakagala ng set up, without any sort of conflict of the year. So most of the current problems with solar inverters happen because of inverter installation in the first place, and make sure everything is delivering that as manufacturer. Yun, verify yung requirement ng customer ay kilowatt. If yung kilowatt yung nilagay mo, so napakasipsip dapat may allowance, that is 33%. Kunwari, 6 kilowatt, yung requirement ng client, doon na lang 6 kilowatt, para meron siyang ceiling, meron siyang allowance sa power. So, hindi siya hirap, hindi ko siya may converters, dapat meron yan. Implementation namin as a solar scholar, malaki kami nag-alawas minsan doble. Tapos kung may mga kaya kami malalari, alam mo yung ginagawa namin. Isa lang kumawari yung inverter, pero kaya nagawa namin dalawa. Or half, yun. Yung grounding gagawin niya dito, may passport dito, kinulit dito. Siyempre, isip natin, pare-pares sa mga grounding yan eh. Problem niya, pag nag-discharge yung SPD niya yun, sa pool yung inverter, kasi yung punta na, dala siya. Kaya ito yung connection natin, yung grounding yan, i-diretso mo rin dito. I-diretso niya mula dito yan. Tapos kung meron siyang masense na dala-dala nito galing sa SPD, i-track niya natin sa grounding. Hindi niya mabalik dito sa kulay hindi na ito. Kaya ito yung grounding na inverter yan. I-grounding yan. So hindi siya nasa ang nangyayari is i-deliver niya yung mula dito, i-track na ba rito, i-track nito, i-ground na rin. And then yung inverter dito, walang mabalik dito. So ganyan yung pinaka-connection. Hindi yung na-shortcut siya. SPD, magkakasama. AC-DC, pwede magkasama yung AC-DC, SPD, pwede. Basta i-direct niya dito. Direct dito. Kasi kung nandito na sama-sama, pag-AC ko, malapit siya. Ang grounding point kasi nila yung body niya, yung board niya, may mga throw hole na tinatawag. Yung throw hole, yun yung iniiskuhan ng mga board. Tapos connected sa mga grounding system ng board yan. So, nakabolt yun sa body mismo ng day. Marami yung bahay. Ngayon kapag pumasok yung source ko, so yung mga microchip niya, yung mga HAPD niya, yung gate driver doon, yun, sira na yun. Thank you, Nash. And Lloyd, pag-present ng product. Hindi ko kasi si Nash, siya yung technical support team. Kapag bibili tayo 1 point, libre na yung upgrade. So yung mga firmware upgrade,
hindi kasi basta-basta ina-upgrade ang firmware. Marami kasi na nag-try, nasira yung inverter nila. Kasi may mga version yan eh. Once na nagkamali ka, hindi mo nagagamit. Maglolo ka na yung program niya. So, kailangan gawin, dadalhin din sa mail, i-remote si Dea na mag-aayos. So, marami kasi settings inaayos. So, suggestion ko, kung meron kayong installation, tapos para daily, pwede nyo muna i-message yung Nash. No? Ang pangalan niya sa Facebook is Energy Mechanics. So, example, Nash, bibili ako sa Angeles o sa Alabang o even sa Cebu. Example, may project kayo sa Mandalayo, Tacloban, Iloilo, Davao, City, o may branch tayo. Pero tayo project, dito pa lang, kailangan na namin i-firmware upgrade. Tapos nadagyan yung master, may slave, o kung ilang slave. Tapos naka-preset na siya bago mapadala sa branch para hindi kayo magkapatid. Parang plug and play na lang mangyayari. Oo, kapag halos plug and play na lang. So, message nyo na lang siya kung meron kayo concern about kaya lang yung mga problema ng buhay. Hindi yung service center. Yung service center ng daily. Saan yun? Sa company namin. Sa company din. Pwede din dalhin. Kung binili nyo example sa ibang company, doon muna kayo magtanong. Kung hindi nila kaya yun, welcome kayo sa closing doon. Basta day. Basta day. Kasi yung sabihin pa rin mag-set bago namin papadala sa kayo. Or, worst comes to worst na, bilhin nyo na yung item, remote access yun. Connect nyo yung wifi, ibigay nyo yung number, saka yung serial number. Kung ipipila ka namin kasi may pila po. Kaya mo ibigay sa amin yung unit, testing muna sa... Pwede. Kasi ginagawa naman ng ibang pwede, pero it will take time. Example, kailangan nyo bukas. Gagawa namin ng paraan. I-firmware upgrade namin. Pwede yun. Pero depende pa rin kasi kung nasa branch na yung item, paano natin? I-remote access na. Ibig sabihin, nasa site na ako, dalhin mo muna sa bahay, i-on mo, i-remote access na. Ang basic experience namin lahat naman, dapat naka-preset na naman siya. Nakaset up. Sino dito ko na? Ako na yung table na. Wala pa. O sige, gano'n na lang. Table man. Yung doon sa ito na lang muna, tapos mapunta dito. Tapos muna kayo, pila kayo doon, tapos magbibigay si JP ng giveaway. Tapos dito po yung pasok, nagawa na pagkain. So yan, hihingi tayo ng giveaway. Kala ko yung inverter eh. Hindi pa ba yung inverter, sir? Ayos to ah. Pagkala siya. Ay. Tanda nila ko, sir. Yeah, may plan na tayo, sir. Sir Mike, hindi siya na.
Hanggang sa muli, ang inyong ka-solar, si Solar Reds. Paalam!